Handa na ba kayong matuto kung paano magbasa ng plano? At sinisiguro ko sa inyo na kapag pinanood ninyo ang video na to ay matututo kayo. Meron na itong part 1 hanggang part 4 at pinaliwanag natin dyan ang tungkol sa architectural and structural. Kaya dito sa part 5 na ito, ipapaliwanag natin kung paano magbasa ng plano tungkol sa plumbing plan. Kaya ini-invite ko kayo na panoorin ito. So tara mga tropa. So, eto mga tropa, yung plumbing plan. Ito yung ground floor plumbing layout and ito yung second floor plumbing layout. So, dito sa plumbing layout na to, magkakasama na dito yung sewer line, storm drain, at saka yung water line. So, etong line na to, sabi niya, 4-inch diameter PVC soil pipe. Ito yung sewer line. Yan yung galing sa mga banyo papunta sa Poso Negro. Ito namang dotted line na to, yan yung storm drain. Yan yung galing sa roof gutter mo, yan yung tubig ulan, yan yung symbol ng line niya. Papunta yan dun sa labas. Itatak mo yun sa existing na drainage line. Etong line naman na ganito, center line, yan yung line ng water line. So, yung HB, yan yung hose beam. Doon muna tayo sa sewer line, yung mga symbol niya. So, ito sa septic tank, ayan yung manhole. Itong CO, clean out. So, nakikita nyo, kada liko na ganun, naka 45 degrees. So, yan ang standard ng sewer line. So, kada liko, kailangan naka 45 degrees. So, naka clean out yan. Sundan natin tong tubo na to. Yan. 4-inch diameter PVC soil pipe. Yan yung sewer line. Ito. O, dito sa banyo. Etong water closet, ito yung floor drain, ito yung shower head. Itong line na to, yan yung water line. Yun. So, makikita nyo yung line ng sewer line, klaro. Naka-drawing pati yung fittings. Ayan, no? Naka-ano to, elbow Y na 4x2. 4x2 kasi 2 inch lang itong sasalo dito galing sa kitchen sink. Yun. 2 inch by 4 inch na Y. 4x2Y. Okay? Dito sa kitchen, ito yung kitchen niya. Ito kasi yan. Yun yung kitchen niya, no? Andun yung sink, andun yung banyo. Okay? So, yun. Yun, WRP sa water line ito, yung water riser pipe. Yun yung abang mo paakyat dun sa second floor. So, yun, clean out, soil stock pipe, SSP meaning soil stock pipe. Yan yung abang mo paakyat ng second floor. So, punta natin yung second floor. So, yun yun, no? Eto, pababa doon sa ground floor. So, dito sa layout na to, wala ka nang masyadong question yan. Kasi makikita mo na yung layout kung ano mga fittings. So, ang standard lang nito, kada liko ng tubo, kailangan naka 45 degrees. Kung mapapansin nyo yan, kada liko niya, yan, naka 45 degrees. Yon. Eto, floor drain, water closet. Yon, shower drain, SD, shower head, shower drain, soil stock pipe. Ito sabi niya 1/2 inch diameter potable water line. Ayan, FCO, floor clean out. Ito, lavatory. FCO, floor clean out. Floor drain, sabi niya. Pero ito may detail pa nga, Detail 1, yung part na yan. Naka blow up plan pa kasi yan dito, spot details. Ayun. Pinalaki ko yan para pag pinaprint yan, klaro na makikita nung babasa. Basic lang naman itong plumbing layout. Pero yung ibang plano, magkakahiwalay yung sewer line, storm drain, at saka water line. So sa case na to kasi, pinagsama ko na ito lahat para hindi masyadong maraming drawing. Yun, so ito yung abang ng metro niya. Itong CB, check valve, ito water meter, ito gate valve. Yan parati ang symbol niyan. Yung tatlo na yan. So may arrow yun, sabi niya, papunta yun sa labas. I-connect mo yun sa existing water supply. Ito, HB, hose beam. Ayan, yung magsusupply. Kita mo yun. Susundan mo lang yung mga line na yun kung saan papunta. Ayun. Papunta dito. Ayun, merong HB doon sa wall, sa perimeter fence. May abang dyan na gripo para dun sa pandilig niya sa labas ng garden. So, ito, lumiko na naman doon. Magsusupply yan doon sa banyo. Ayan, may banyo kasi dyan.
water closet, floor drain, lavatory, may clean out doon. So, kada dulo ng tubo, meron siyang clean out. So, ang elevation netong tubo na to, ang standard niyan, ay 2% ng total length niya. Yan. 2% ng length niyan, yan yung magiging elevation niya. For example, kung 1 meter ang haba niya, ang elevation niya ay 2 cm. Kung 3 meters na yung haba niya, ang magiging elevation niya na ay 6 cm na. So, standard yun. Wag nyong masyadong tatarikan yung elevation kasi may iwan yung mga dumi. So, yun ang standard. Tandaan nyo, 2% ang gradient niya. Okay? So, wala na. Okay na tayo dito sa plumbing na to. Kung may tanong na lang kayo, mag-comment na lang kayo para sagutin ko. Ayun, DS, kanya downspout. Ayun. So, wala na dito. Okay na. Kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 hanggang part 4, nandyan na yan. Uploaded na yan mga tropa. Kaya panoorin nyo na lang para makasunod kayo sa series na ito. Papakita natin yung isometry drawing. 3-dimensional ito para mas madali nating maintindihan kung paano i-layout yung mga tubo na yan. So, ito yung ground floor. Tapos, ito naman yung second floor. So, siguro puntahan natin muna yung second floor. Yan. Itong mga vertical line na yan, yan yung soil stock pipe. Yan yung, dyan bababa yung mga tubo galing doon sa banyo ng second floor. Zoom natin doon. Pero actually, meron siyang detail. Itong part na to. Puntahan natin para mas malaki yon. Ayan. Spot detail 1. So, pag pinalit yan 1:40, malaki yan, madaling makita. So, maswerte ka pagka ganito yung planong mahahawakan mo dahil nakadetalye kung ano yung mga fittings na gagamitin mo. Hindi ka na mahihirapang mag-estimate. Tsaka mag-layout kasi kitang-kita mo na yung mga tubo kung paano mo didiskartihan. So, ito yan ngayon. So, ito, yan yung main line. Tapos, nagkaroon doon ng Y. Yan. Ito yung 4x4 na Y. Okay? Kung papapansin nyo, itong mga code na to, meron din tong legend. Yung kung ano yung meaning yung WC, SD, WRP, WC. Meron yung legend. Ipapakita natin yan sa susunod na video. So, itong water closet, hindi na to nilalagyan ng P-trap. Kung mapapansin mo, diretso lang yon. Tapos, liliko yun doon, magwaway. Dahil yung toilet bowl na yan, meron na siyang trap ng water doon mismo sa toilet bowl. So, hindi kailangan ng P-trap. So, etong mga floor drain, eto, nilalagyan natin ng P-trap yan. Siyempre, para hindi bumalik yung amoy. So, sabi niya, trap. So, matatrap doon yung amoy dahil may maiiwang tubig doon sa mababang parte. Katulad nito sa lababo. Yan, may P-trap yan. Tapos, yung extension ng tubo na yun sa lababo, yun yung BSTR. Yan, yung Bed Stock True Roof. So, importante yan para maganda ang daloy ng tubig dyan sa plumbing lines. So, ito, floor clean out. Ang ginagawa ko kasi dyan, yung clean out nitong mga tubo na to, nandun na sa flooring. Meron lang cap. Kasi pag nasa ceiling pa yan, pagka magme-maintain ka or may barado dyan, kailangan mo pang baklasin yung kisame para sundutin yan. At magme-messy dun sa baba at dun sa kisame. So, dito na lang sa flooring para mas madali siyang sundutin. Okay? So, remind ko lang din mga tropa, lahat ng wastewater, etong shower drain, lavatory, floor drain, lahat yan ay wastewater. So, dapat kasama talaga yan doon sa sewer line. Yung iba kasi nagsasabi, dapat ihiwalay yan. So, mali yun. Sabi nila kasi mabilis mapuno yung septic tank. Well, kung yung septic tank mo ay walang outlet, mapupuno talaga yon. Ang standard ng septic tank, merong inlet and outlet. Tubig lang ang mapupuno mga tropa. Pero yung dumi, konti lang yon. Kaya, eto, yung mga shower drain na yan, lahat yan ay wastewater. Diretso pa rin dapat yan dun sa, sa septic tank. Okay? Etong mga center line na ito, yan naman yung linya ng tubig. Ayan, papunta yan doon. Yun, no? Umikot yan doon. So, yun, may shower head siya, magkabila doon. Okay? So, yan. At saka isa pa mga tropa, kada liko ng tubo dapat naka 45 degrees. Katulad nito, yan, no? Yan. Ito, yun. Kada liko niya, mapapansin mo, 45 degrees. Dito lang sa
pababa ang hindi. So, yun. Yun ang standard nun. Kada liko ng tubo dapat naka 45 degrees. So, yun, bumaba yun. Ito yun, bumaba yun doon sa ground floor. So, papasok yun sa line na naman sa baba. So, ito yung isang banyo. Halos same lang yan. I-zoom lang natin para makita nyo yung layout. So, yun. Ganun siya. Okay? So, dito kasi nadidiskartehan na sa plano ko pa lang kung paano ko ili-layout yung mga tubo na yan. Sa actual dyan, medyo mahirapan ka. Natin yung ground floor. Iyon. Itong mga line na to na hidden line, yan yung storm drain. So, may catch basin dyan. May tubo dito, papakyat dun sa downspout. So, magkoconnect yan sa kabilang catch basin. Ito yung downspout, papunta sa catch basin. Ito yon, ang sabi niya ay 6-inch diameter PVC storm drain. Pwedeng concrete pipe or PVC yan. So, sabi niya, papunta to doon sa existing drainage line. Yan. O, yun naman yung septic tank. Kitang-kita mo, no? Yung mga bagong septic tank ngayon, nare-require na nila ay 3 chamber. Pero dito, 2 chamber pa rin. So, eto yung mga linya niya, papasok dyan. Yan yung inlet. Sa kabila, may inlet. Pinoprovide yan ng clean out. Para pag nagbara yan, tutusukin mo lang yan dyan. Ganon din dito, ano? So, ito naman yung palabas na tubo niya. Okay? Yan yung water line. Yung meter center niya na yan. May gripo dito. So, yun. Basic lang to. Yun. Ayun, may clean out doon sa baba. Nakabaon lang yan sa lupa. Yan. So, okay. Siguro hanggang dito na lang ito. Isunod natin yung yung ito naman mga tropa, yung miscellaneous details ng plumbing. So, makikita natin dyan yung general notes, yung legend, detail ng catch basin, at saka yung detail ng septic tank. Ano ba yung makikita mo sa general notes? So, simple lang to, mga base ito sa mga plumbing code. Yung sinasabi niya, sumunod ka sa plumbing code. Tapos, kapag may mga changes ka sa mga plumbing line mo, i-inform mo lang si architect or engineer bago ka mag-desisyon ng sarili mo. Okay? Dapat i-coordinate din itong plumbing line sa electrical line para maiwasan kung ano yung mga magsasalubog na tubo. So, ganun lang naman kasimple yung general notes. So, sinasabi din niya yung standard na dapat ang horizontal drainage ay dapat merong 2% na slope. Okay. Ganun lang siya kasimple. Hindi mo na kailangan masyadong intindihin yung mga English na yan. So, eto naman yung legend niya. Yan, yung KS kitchen sink, lavatory, lab, eto water closet, floor drain, area drain, shower drain. Ayan, screenshot mo na lang para mabilis tayo. Yan. Soil stack pipe. Ano ba yung soil stack pipe? Ito yung paakyat na tubo na galing dun sa banyo mo sa taas, magkakaroon ng vertical pipe pababa. Yan yung soil stack pipe or SP, soil pipe. Yan. Clean out, so alam nyo na yung clean out. Okay, VSTR, vent stack through. Vent stack through roof. Okay, manhole. Water riser pipe, white, buset. Bubulol na ako. Ito, water riser pipe. Ito yung linya naman ng tubig mo paakyat dun sa mga banyo mo sa taas. Okay, may detail din dito ng catch basin. So, dito, kita mo kung paano pagkaka-layout niya, di ba? Ayan, isang hollow blocks na pag ganon, isa doon. Yun, gano'n lang ang simple, So, madali siyang intindihin. So, nilayout ko yung hollow blocks. So, ito yung tubo na main line. Ito yung galing sa downspout. So, yan lang yan. Detalye ng catch basin. Basic. Okay, punta naman tayo dito sa kabila. Itong detail ng water closet. Yan. So, simple lang to. Ang tatandaan mo lang dito yung distance ng abang ng tubo ng toilet bowl. So, ang layo niya mula dun sa finish wall sa tiles na mismo ay 300 mm. So, standard yan. Pag lumayo ka dyan, yung bowl mo lalayo na sa pader, ang pangit. Pag masyado namang malapit, wala na, problema ka na dyan. Okay, so standard yan, 300 mm. Tapos yung abang mo ng tubig, abang mo nung linya ng tubig para sa tangke niya, eto lang ang height niya, 250 mm.
pag tumaas ka dyan, magkakaproblema ka na. Babangga na yan dun sa likod ng ball mo or dun sa tank. So, dapat 250 mm lang yan. So, ganun lang. Tapos, ang standard connection yan, mga tropa, ay dapat naka-bolt. Para madali yung maintenance. Madali tanggalin kung may bara yan. Kung gusto mo magpalit, madali tanggalin. Wala kang sisirain. Naka-bolt lang siya. Yung iba, sinesemento to. Nilalagyan ng semento yung puwet, yung ilalim nitong ball. O yung iba, merong mga adhesive. So, hindi pwede rin yun, pero permanent yun doon. Pagka tatanggalin mo yun, uugain mo yun, may tendency na mabasag na. Pero pag naka-bolt yan, okay yan. Safe yan. Tapos sinisilant lang yung ilalim niya. Okay. Ganun lang kasimple. Dito naman sa lababo, so ang standard height naman ng ibabaw ng laboratory ay 800 mm. So, okay. So, P-trap, so alam niyo na to, P-trap, papunta yan doon sa line ng tubo niya. At yung extension ng tubo na yun, paakyat yun doon sa taas, sa bubong, yun yung VSTR, Vet Stack True Roof. Ito, air chamber, gana. Napapansin nyo ba, doon sa lababo nyo minsan, merong tumutunog doon sa likod ng pader na nagbabibrate. Ganon. Ewan ko kung ganon ang tunog, ganon. Ganon. Ganon yun. Kaya nilalagyan namin to ng air chamber. Extend mo lang yung tubo doon, paakyat, tapos lalagyan mo lang ng cap. Yan, para magkaroon ng hangin doon. Hindi na yung magbabayabalik dito. So, yun ang solusyon doon. O, ngayon alam nyo na yun, ha. Ito naman yung detail ng septic tank. So, ito, ngayon, yung mga ibang munisipyo kasi, nire-require na nila na naka-semento na itong leaching chamber na to. So, requirement na yan na parehas merong concrete. Dati kasi, graba lang nilalagay natin dyan. So, ganun na ang standard ngayon. Tsaka yung iba, 3 chamber pa. So, ayan, ganyan lang yung layout niya. Susundan mo lang yan sa plano. Yung mga sukat niya. May manhole, may bakal, may clean out. So, yun. Ayun. So, hanggang dito na lang ito. Medyo mahaba na itong video. So, salamat sa panonood ninyo, mga tropa, ha. Legend. So, hanggang dito na lang. So paano? Hanggang dito na lang. Sana marami kayong natutunan sa video na ito. Ako si Arky JJ, ang nagsasabing, kapag may alam, hindi ka malalamangan. At basta, ang advice ko lang sa inyo, matulog kayo ng maaga para magising din kayo ng maaga. Sige, bye.